Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, May 23, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Itong lima na ito ay magpapatuloy sa kanilang panunungkulan, paninilbihan sa ating taong bayan. Sinong pasok at sinong tanggal sa gabineteng Marcos? Paunang mga pangalan na inanunsyo na ng Malacanang. Pulis Caloocan na nang hulid up ng isang motorcycle rider, kalaboso. Mga kaanak ng mga biktima sa karambola sa Esitex, humihingi ng 130 million pesos na danyos mula sa Solid North Bus Company. Rainy season, simula na ba sa unang linggo ng Hunyo? Mother Dugong at kanyang anak na ispatan sa Sarangani. Sa balitang showbiz, XX Lovers movie nina Julina Magdangal at Marvin Agustin, #1 sa Netflix PH. At Roby Domingo at Julina Magdangal magsasama sa hosting sa unang pagkakataon. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isinapubliko na ng Malacanang ang paunang mga pangalan ng mananatiling mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kung sino naman ang tanggal na sa pwesto. Hindi naman na ikinagulat ng ilang political analyst ang cabinet revamp ng administrasyon. Pero dapat nilang maging mapagmatsyag dahil baka mapalitan ng gabinete ng mga miyembro ng militar. May balitang A to Z si Ace Cruz. Isang araw matapos ulanin ng courtesy resignation ng Administrasyong Marcos, inanunsyo na ni Executive Secretary Lucas Bersamin itong Biyernes ang ilan sa mananatiling mga miyembro ng gabinete ng Pangulo. Kabilang dito ay mga economic managers mula sa Department of Trade and Industry, Finance, Economy, Planning and Development, Budget and Management, maging ang Special Assistant for Investment and Economic Affairs. Maging si Bersamin ay mananatili sa kanyang posisyon. Itong lima na ito ay magpapatuloy sa kanilang panunungkulan, paninilbihan sa ating taong bayan at makakaasa kayo na sila naman ay sincero o dedicated sa kanilang sinumpaang katungkulan. May ilan namang miyembro ng gabinete na inilipat sa ibang ahensya, gaya ni Energy Secretary Rafael Otilla na magiging Environment Secretary na kapalit ni Maria Antonia Yulo Loizaga. Si Secretary Loizaga, walang issue na corruption dyan. Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas ma-limit siya sa labas ng bansa. Underperform siguro ang tawag dyan. Kasi kung may expectations ang presidente and you do not perform, ang messaging is underperformance is not going to be allowed. Ang hahalili naman sa iwanang posisyon ni Lotilla ay si DOE USEC Sharon Garin. Si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar naman ay hahawakan ng Pasig River Development bilang Presidential Advisor habang papalit sa kanya si Engineer Ramon Aliling. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ililipat na sa United Nations effective July 2025 bilang Permanent Representative. Si Foreign Affairs USEC Tess Lazaro naman ang papalit sa kanya bilang kalihim. Para naman kay UP Manila Assistant Professor J.M. Lanuza, hindi na dapat tumagal pa ng isang buwan ang pagre-review ng Pangulo sa mga courtesy resignation, lalo't nakatakdang State of the Nation Address at impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Hunyo. Kung ang habol ng Marcos administration ay ipakita na siya ay in control, siya ay listening, kailangan mapakita niya yun through action. Dalawang bagay lang din ang nakikita ni Lanuza na posibleng mensahe dito ng Pangulo. Ang pagtatalaga sa pwesto ng kanyang mga kapartido, gayon din ang pagbubukas ng pinto sa iba pang political parties kabilang ang mga tinaguriang kakamping. Pero ang mas dapat anyang bantayan dito ng taong bayan ay kung sino ang ilalagay sa mga mababakanting posisyon. Paano kung military men ang ilagay? No? Ayaw nating malagay sa posisyon na yung civil-military relations ay mabublur o magkakaroon tayo ng parang quasi-martial laws. Tiniyak ng Malacanang na maingat nilang nire-review ang performance ng bawat miyembro ng gabinete para matukoy kung sino ang nararapat na manatili sa nalalabing termino ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Pinuri ni outgoing Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang pagkakabasura ng Department of Justice sa reklamong inihain sa kanila kaugnay ng naging tensyon sa paghahain ng arrest warrant sa televangelist na si Apollo Quiboloy noong Agosto 2024. Kinasuhan ni former President and Kingdom of Jesus Christ Property Administrator Rodrigo Duterte sina Marbil, then Interior Chief Benher Abalos at iba pa ng reklamong malicious mischief dahil sa umano'y pinsala sa KOJC compound sa Davao City sa kasagsagan ng arrest operation. Maalalang nagkatensyon sa pagitan ng kapulisan at mga supporters ni Quiboloy na ipinapaaresto ng korte dahil sa kasong qualified human trafficking. Kalauna naman ay kusa umanong sumuko si Quiboloy nang masukol ng pulisya. Tuwan-tuwa po kami, especially I'll be retiring soon, di ba? Talaga there's no reason for us to be ang kinakaso nila, malicious mischief, yung mga talaga it's a part of po ng trabaho natin. Ibinasura na ng COMELEC First Division ang reklamong inihain nitong May 14 kontra sa bagong henerasyon party list. Matatandaang sinuspindi ang proclamation ng PH party list dahil sa naturang reklamong inihain ng isang attorney Russell Stanley Geronimo dahil sa umano'y partisan political activities at abuse of state resources ng grupo. Sa desisyon ng First Division, walang nilabag na election law ang PH. Sa kabila nito, hindi pa rin maipoproklama ang pagkapanalo ng isang congressional seat ng partido dahil maaari pang umapela ang nagreklamo. Maipoproklama naman ang pagkapanalo ng BH oras na maging final at executory ang desisyon. Isang buwan pa bago magsimula ang kanyang termino sa 30 ng Hunyo, nanumpa na sa pwesto si Senator-elect Erwin Tulfo. Pinili ni Tulfo na mag-oath-taking sa harap ni Barangay Captain Johnny de la Cruz ng Barangay 307 Zone 30, Quiapo, Maynila. Sa parehong araw din ay ibinasura ng COMELEC Second Division ng DQ case laban kay Tulfo na inirefile laban sa kanya. Si Erwin Tulfo na nakakuha ng mahigit 17 million votes ay ang ikalawang Tulfo sa Senado sa papasok na 20th Congress. Kasunod ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo. Isa sa ipinangako niyang isusulong sa lehislatibo ay ang pagbuo ng standard na sahod para sa mga barangay official sa buong bansa. May naipangako ako na isa sa mga pangunahing panukalang batas na isasalang namin sa July 1 ay ang Salary Standardization Act o Bill na lahat ng barangay officials, pambarangay captain, kagawad, tanod, hanggang sa barangay health workers magkakaroon ng basic pay and standard. Arestado ang isang pulis korporal mula sa Caloocan matapos masangkot sa modus na hulidap. Tinangay ng naturang pulis ang pera at motorsiklo ng kanyang kaawa-awang biktima na isang motorcycle rider. Napag-alamang naka-relieve pala sa pwesto ang naturang pulis dahil sa dati na nitong kaso. Ngunit nakagawa pa rin ng panibagong kabulastugan. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Mapapansin ng isang lalaking bumaba mula sa isang SUV at iika-ikang naglalakad madaling araw ng May 17 sa EDSA northbound bandang Balintawak Market. Maya-maya, tinawag siya ng isang sakay din ng SUV, kinausap at kinapkapan. Kinuhanan ng 500 piso ang lalaki at tinangay ang kanyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, biktima ng hulidap ang lalaki na isang motorcycle rider. Ang nakunan sa CCTV ay ang mismong pangingikil sa biktima. Inikot-ikot for 5 hours sa Caloocan hanggang binalik. Hinihingan siya ng pera sa loob ng sasakyan. Wala naman siyang mabigay. Kaya meron din po dun sa vehicle ng suspect natin na 3 nakaposas din. Kwento ng biktima, pinara siya ng lalaki sa SUV at nagpakilalang pulis. Hinuhuli siya dahil sa violation ng pagmumotor ng nakatsinelas. Nagulat na lamang siya nang isakay siya sa SUV at doon na kinikilan na. Lumakad po yung tropa to follow up and to identify yung mga suspect at nakipag-coordinate po dun sa pinakamalapit na Caloocan substation, yung Caloocan Substation 5. At doon nga po na-identify natin yung isang pulis na si
Corporal Ong. Napag-alamang ang sospek ay isang korporal na naka-assign sa Caloocan Police Station 5, ngunit nakarilib sa pwesto dahil iniimbestigahan sa isang kaso kaugnay sa isang nabulilyasong operasyon. Wala po siyang designation. Yun nga po, gumawa pa rin sila ng isang bagay na naging subject siya ng investigation. And as of this moment, inaalam din natin kung sino talaga yung kasama niya. I have ordered the regional intelligence to look on the background of these people, kung sino ba sila talaga, kung ano pa yung priors nila before this incident. Naghain na ang biktima sa Quezon City Prosecutor's Office ng kasong arbitrary detention, robbery at carnapping laban sa suspect na korporal at maaharap din sa kasong administratibo. Nasa kustodiya ng Criminal Investigation District Unit ng QCPD ang suspect na pulis. Hinahabol pa ngayon ng isa pang suspect na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Ipinag-utos naman ng NCRPO chief ang investigasyon kung may iba pang sangkot sa police unit na kinabibilangan ng suspect. We'll make sure na madidismiss po sila sa serbisyo. I'll make sure that the NCRPO will be clean of members na talaga pong involved sa illegal activities. Especially pag ang kaso mo ay robbery, robbery extortion, robbery hold-up, at saka abuse of authority. Babala ngayon ni Abirin sa mga kawani ng Metro Manila Police magtino sa trabaho dahil hindi lang kaso ang kakaharapin, kundi pagkatanggal sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa katiwalian. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Arestado ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 7 lider ng notorious na sindikato sa Japan na JP Dragon. 5 sa kanila ang arestado sa residential area sa San Jose del Monte, Bulacan, habang nahuli naman ang 2 iba pa sa isang condominium unit sa Adriatico, Ermita, Maynila. Pawang wanted sa Japan ang 7 suspect dahil sa large-scale fraud na ang modus ay panloloko sa senior citizens para makunan ng pera. 6 sa mga suspect may arrest warrant mula sa korte ng Fukuoka ng Japan, habang kinilalang overstaying na dayuhan naman ang isa pa. Naghain na ng kasong rape at attempted rape laban sa isang 2-star general sa Lipa City, ang 2 miyembro ng Philippine Air Force. Ayon sa abogado ng mga biktima, nag-ugat ang insidente sa loob mismo ng headquarters ng opisyal sa Fernando Air Base matapos ang night out noong Enero. Makikita sa CCTV na lumabas ng kwarto ang 2 biktima. Ayon sa AFP, may prime phase evidence na silang hawak, kaya sasampahan na ng General Court Martial ang suspect sa ilalim ng Articles of War 96 at 97. Nasa house arrest na ngayon ng opisyal at naghahanda na rin ng militar sa posibleng civil case. Tiniyak naman ng AFP ang kaligtasan ng mga biktima at naglatag ng mga reforma laban sa pang-aabuso. Naghain na ng civil case laban sa kumpanyang Solid North Bus at sa driver nito, ang pamilya ng mga nasawi sa SC Tex road crash, kung saan higit sa 130 million pesos ng kabuang danyos ang hinihingi ng mga ito. Personal na sumama si Transportation Secretary Vince Dizon sa paghahain ng kaso sa Quezon City Hall at Justice at Antipolo Court. 10 katao kasama ang 4 na batang nasawi at higit 30 ang nasugatan sa banggaan noong Mayo 1 sa Tarlac City Toll Plaza. Giit ni Dizon, dapat managot ang kumpanya at ang driver para sa hustisya ng mga nasawi at maging aral niya ito sa lahat ng bus operator. Para din maturuan din ng leksyon ang lahat ng ating mga bus company, ang lahat ng mga driver, lahat ng mga bus company na nagdadala ng mga kababayan natin sa kanilang paroroonan. Responsibilidad mo ang kanilang mga buhay habang nakasakay sila. At responsibilidad mo din ang buhay ng mga iba nating mga kababayan na nasa kalye. Pasintabi po sa sensitibong balita. Huli sa CCTV ang pagkakabangga sa isang 61 anyos na ginang ng isang sasakyan sa Illinois Street, corner Aurora Boulevard sa Barangay Silangan sa Quezon City. Kita sa kuha ng video na
3 beses na nasagasaan ang ginang. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang nasa likod ng insidente. Nananawagan naman ang QCPD sa publiko na agad makipag-ugnayan sa kanila sa sinumang may impormasyon sa sasakyan o driver na sangkot sa pananagasa. Nakakakilig at talaga namang in na in ang photoshoot ng showbiz couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Sa Instagram nga, ipinasilip ni na Janine at Echo sa pamamagitan ng shared post ang photo at video snaps ng kanilang first ever cover photoshoot para yan sa digital magazine na Tatler Philippines. Makikita rin sa photos ang sweet at romantic chemistry ng dalawa habang ginagawa ang naturang proyekto. Kilig! Susunod 10 kaso ng Mpox na itala sa South Cotabato. At sa ating kakaiba segment, Mother Dugong at kanyang anak spotted sa Sarangani. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umabot na sa 10 ang kaso ng Mpox sa South Cotabato. Ayon yan mismo sa Integrated Provincial Health Office. Naitala ang pinakamaraming kaso sa Tiboli na may 4, sinundan ng 2 sa Surala at tig-1 naman sa Banga, Tantangan, Lake Cebu at Coronadal City. Ayon sa Health Office, bunga ito ng mas pinaigting na surveillance at contact tracing. Ina-isolate agad ang mga pasyenteng may sintomas habang inaantay ang kanilang test results. Wala pang tiyak na gamot sa Mpox pero manageable ito at mas madaling iwasan kumpara sa COVID ayon sa mga doktor. Nakakatulong ang health protocols gaya ng paghihilamos, pagsusot ng face mask at agarang pagpapasuri. Mga ka-A to Z, sawa na ba tayong maging pawisan araw-araw? Mula po sa mga record-breaking na heat index na naitala ngayong summer season, inaasahan ng magsisimula ang tag-ulan sa bansa sa unang linggo ng Hunyo. Pinag-iingat naman ng pag-asa ang publiko sa panganib na dala nito at posibleng pagpasok din ng mga bagyo. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Matapos ang ilang buwang pakikipagbuno sa mainit na panahon, malapit na ang time out sa pagpapaypay at pagtambay sa air-conditioned na lugar. Dahil payong, jacket at kapote naman na ang dapat bitbitin, bunsod ng nalalapit na tag-ulan. Ang may-ari ng karinderya na si Nanay Liza, tuwing sasapit ang tag-ulan, hakot-hakot na ang kanyang moving karinderya para hindi mabasa. Daing niya rin ang 2,000 pisong nawawala sa kanyang 5,000 pisong kita kada araw kapag tag-ulan. Kami palipat-lipat yung pisto ko dahil kung tag-ulan, nababasa kami. Wala masyadong customer dahil mahina talaga pag may tag-ulan ang hinegosyo. Ang commuter naman na si Joshua, lagi nang nakasilid sa kanyang bag ang payong at todo diskarte rin para iwas imbyerna sa biyahe tuwing maulan ang panahon. Duwadaan yung mga motor, natatalsikan din ako ng mga tubig, napapasukan ako. Nagdadala ako ng mga ekstrang damit, pag di na kinayang damit, bibili ng mga raincoat. Ayon sa Pag-asa, sa katapusan ng Mayo projected na magtatapos ang summer season. Gayunpaman, hindi pa man tapos ang tag-init, binabaha na ang ilang lugar sa Mindanao. Gaya na lamang ng Barangay Bagumbong sa bayan ng Mama Sapano na nagmistula ng lawa ang paligid. At Dato Angal Midtimbang kung saan nagsilikas ng mga residente dahil halos gabewang na ang taas ng baha. Ito'y sanhi ng walang tigil na pag-uulan bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero paliwanag ng Pag-asa, sa unang linggo pa ng Hunyo, inaasahang idedeklara ang simula ng tag-ulan. Kung itatanong nyo kung napaaga ba or na-delay, nasa normal onset naman tayo ng ating pagbibigay ng babala na magkakaroon na tayo ng tag-ulan season. Dinedeklara ang onset ng tag-ulan kapag may na-monitor na sunod-sunod na pag-ulan sa magkakasunod na araw at natamo ang required amount ng naibuhos na ulan. Nasa 1 hanggang 2 bagyo naman ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Hunyo. Ito ang mga unang bagyong maitatala ngayong taon kung sakali. Since
rainy season. So inaasahan na natin na magkakaroon tayo ng mga low pressure areas, magkakaroon tayo ng mga mabubuong bagyo. Gayunpaman, handa rin ang mga lugar na sisilungan ng publikong maaapektuhan ng malalakas o di kaya na may walang humpay na pag-uulan at posibleng bagyo. Tayo naman dito sa Metro Manila, bawat LGUs may mga evacuation centers naman. Particularly yung mga lugar na madaling bumaha at mabilis tumaas ang tubig. Paalala pa ng Pag-asa, laging maging handa magdala ng payong o kapote bilang panangga sa ulan at agad na lumikas kung patuloy ang pagtaas ng baha sa inyong lugar. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Pinalawig ng Department of Social Welfare and Development ang pag-abot program operation sa Quezon City. Binibigyan tulong nito ang mga homeless o walang tirahan na mga pamilya. 13 pamilya at 9 na individual na walang tirahan ang kinuhaan ng profiling at binigyan ng tulong ng DSWD. Dinala ang mga pamilya sa Pasay Processing Center para mabigyan ng pagkain, gamot at panandaliang tirahan. Layunin ng programa na maibalik sa probinsya o mapagkalooban ng kabuhayan ang mga nangangailangan. Sabi nga ng Pangulo natin sa akin nung nagsimula ako, dapat ang DSWD, yung pinaka nasa laylayan o pinakahirap sa buhay, yun ang inuuna namin. Palagay ko kung may mahirap ang mga nakaharap natin ngayon umaga, ang pinakamahirap sa mahirap. Ito talaga yung napilitan ng tumira sa lansangan dahil walang hanap buhay. Matagumpay na nairaos ng Philippine Navy ang ika-8 sunod na rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong May 16. Ayon sa Navy, walang aberyang nangyari sa kabila ng pagmamatsyag ng 4 na barko ng China Coast Guard sa lugar. Wala rin anilang naitalang pananabotahe o pagharang. Git pa ng Navy, nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, kaya obligasyon ng gobyerno na suportahan ang mga tropa sa BRP Sierra Madre. Tiniyak naman ng AFP na tuloy-tuloy ang mga misyon kasabay ng paglaban sa soberanya ng bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Sky Garden Project sa Alaminos, Pangasinan. Isa itong elevated park at viewing deck kung saan matatanaw ang 100 Islands National Park at iba pang natural landscapes. Ang Sky Garden ay isang joint project ng DOT, TIEZA at LGU Alaminos. Ang naturang Sky Garden ay may pondo rin na halos 250 million pesos at target matapos sa 2026. Ayon sa Pangulo, layunin nitong paitingin pa ang turismo sa rehiyon. Namangha ang netizens sa ibinahaging litrato at videos ng DENR SOC Sergeant na nakuhaan sa karagatan ng Malapatan, Sarangani. Sa aerial shot kasi nila, malinaw ang sightings ng Mother Dunggong kasama ang kalpo anak nito na sabay na lumalangoy. Ilang buwan bago ito, namataan namang mag-isa ang isang dugong sa Sarangani Bay. Nagbigay naman ito ng pag-asa sa mga marine conservation advocates dahil sa patuloy na pangangalaga sa kalikasan at karagatan at maging sa mga may buhay dito. Number 1, Ex-Lovers. Nangunguna ngayon sa Netflix Top 10 Movies in the Philippines ang comeback rom-com movie ng legendary 90s love team na Marjo o Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Simula nang ipalabas sa Netflix ang Ex-Lovers ng Marjo noong May 20, sitting pretty ngayon ito sa top 1 most watched movie ng streaming platform sa Pilipinas. Sinundan ito sa number 2 ng 2024 MMFF entry na My Future You ni Seth Fedelin at Francine Diaz na umani rin ng magagandang reaksyon mula sa mga manonood. Nitong Pebrero naman, ipinalabas sa mga sinehan ng Ex-Lovers na binansagan ni na Magdangal na Dream Project dahil muli niyang nakatambal ang kanyang matalik na kaibigan at ka-love team. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Robbie Domingo at Ate Jolens magsasama sa hosting sa unang pagkakataon. At Angelica Panganiban, hindi lang pang telebisyon, bibida na rin nga ba sa stage play?
Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Nakatakdang magtambal ang new generation host na si Robbie Domingo at pop culture icon na si Jolina Magdangal para sa upcoming kiddie singing competition na Idol Kids Philippines. At Angelica Panganiban, sasabak na rin ba sa stage play? Ang chika, alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. The search is on for the country's future kiddie idol. Dahil may bagong paparating na biggest singing competition show sa bansa na aabangan ngayong Hunyo mula sa Kapamilya Network. Ang Idol Kids Philippines. Hosted by the premier host, Robbie Domingo, together with the Joe legendary Mamshi, Jolina Magdangal. Inanunsyo yan mismo ng Idol Kids Philippines sa kanilang FB page. Ang Idol Kids Philippines ang sinasabing papalit sa talent reality show na Pilipinas Got Talent Season 7 na nakatakdang mag-grand final sa darating na June 21 at June 22. Samantala, angge sa teatro. Hindi lang pang telebisyon ang talento sa pag-arte ng aktres na si Angelica Panganiban. Dahil for the first time, sasabak na rin si Angge sa acting on stage. Ang exciting news na yan, proud na inanunsyo ng aktres sa kanyang Instagram. Makikita sa poster ang title ng kanyang upcoming theater debut na Don't Meow For Me, Catriona. Sa parehong post, ipinasilit din ni Angge ang cast na kanyang makakasama sa stage play. Ayon kay Angge, isa itong oportunidad na hindi niya inakalang dadating sa kanyang buhay. Nakatakdang itanghal ang nasabing dula sa tanghalang Ignacio Jimenez sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City sa June 14, 19, 20, 25 hanggang 29. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. May kilala ba kayong ganito? Minsan kahit maraming work, nagagawa pa ring isingit ang kalokohan. Gaya na lang ng kasamahan sa trabaho na ito na pinagtripan ang nananahimik na katrabaho. Narito ang makulit na video. Day, huwag sinang, day, blutot, day. Hello, ma'am? Hello po? Oh, shit! Hello, ma'am? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Hello, ma'am? It was at this moment that he knew. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa nobelista na si Charles Dickens. Ang sabi niya, "Walang sino man ang walang halaga sa mundong ito, lalo na kung siya naman ay nagpapagaan ng pasanin ng iba." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.